Ito na ang farm tour video ng ating seasoned breeder na si Mr. Lindon Tabuada of Digo City. Isa ito sa pinakapaboritong game farm na napuntahan ko kasi aside sa napakalawak at napakalinis ng area, ay napaka well organized nito at saka ang ganda ng sistema nila. Ang gaganda ng kanilang mga manok tapos halos naka-uniform pa ang size, ang color at ang mga katawan nito. Tapos ang owner na si Sir Lindon ay napaka-humble, napaka-down to earth, napaka-low-key and very mabait and very accommodating. Isa lang talaga ang problema pag nandito ka. Yan ay napakadami mong pagpipilian at puro ito magaganda and halos uniform talaga ang tindig at ang mga katawan. Kaya nagbiro na lang ako dyan sa video na bibilihin ko yan lahat buong linya kasi nga ang hirap pumili pag nandito ka dahil pare-pareha silang lahat na magaganda. Yes, so much appreciation for this game farm. 10/10 talaga siya sa akin. Kaya ngayon ay samahan nyo akong itour ang tatlong game farm ng LT Game Farm of Mr. Lindon Tabuada ng Digo City. Ito po ang 2.5 hectares, sir, dito, sir? 2.7. 2.7. Ilang TP meron dito, sir? Almost 1,000 yung TP. Then yung stag pen din, ganun din. Almost 1,000. Almost 2,000. Yung nilalagay talaga nito is yung mga inahin na Opo. galing sa battery cage. Dito ko nilalagay kasi pag ilagay ko sa range, nagpapaluan yung mga inahin. Ngayon lang kasi kasagsagan ng harvest ng stags and then yung mga nag-upisa na sa breeding, nandun yung mga inahin sa battery cage kasi ginagamit na sa breeding. Kaya nilalagyan lang din ng stag. Ito mga bagong harvest na stag. Kasi sa kabilang area din, yung mga stag pen doon, puno yung mga stag pen doon. Parang ginawa na siyang hardening, sir, pen. Pagkatapos dito, pagtatapang na sila, dito sila itatali sa Sa TP na. TP. Wala pala ngayon pa ang TP. Lilipat sila. Grabe, ang ganda ng area ni sir. 2.7. Yung sa gilid, sir, yun ang breeding pen. Yun yung breeding namin doon sa gilid. Pwede natin puntahan, sir. Ito sa na breed yan, sir? Ito mga ramit. Yan ang mga roundhead. Sir, saan kayo bumibili ng mga breeding materials so nag-start kayo, sir, sa breeding? Dati. Kay sa Red Game Farm, kay Bibo Enriquez, kay Atty. Mendoza, yung Fantastic. Daming binibilhan. Yung may mga maayos din na manok. And then, kalaon na nagtatagal ng breeding, yung iba tinatanggal na yung mga bloodline na ayaw namin. Kasi pag maraming bloodline, masakit sa ulo. Mas complicated, sir, Mas no? complicated. Noon lang, pag umpisa talaga, daming bloodline. Pero dahan-dahan inaalis yung hindi ko nagustuhan. Nag-focus na lang kayo sa kaunting bloodline, sir. Opo, para mas hindi mahirap sa recording. Mahirap kasi sa recording pag maraming bloodline. Yung pag-umpisa lang talaga, maraming bloodline kasi para makapili kung anong matipuhan talaga. Parang shortcut method na dinamihan para kami na mismo makapili kung ano yung gustong ituloy at saka hindi ituloy. Oo nga, no? Mas konti ang bloodline, mas okay. Ito na ang breeding area. Dito yung inahin, dito na yung broodcock. Isa-isa ng pakasta, sir. Then ganito yung mating namin sa itlog. A5. Then magre-record kami yan dun sa record book namin. Yung A5 kung anong inahin yung nilagay doon. Ngayon, sir, ano to sa ginabreed nyo ngayon, sir? WPC1? Para sa early bird. Early bird. Ilan itong gamit nyo ngayon ng mga pullet, sir? Mga 300. Wow, ang dami. 300. Bibenta din kasi kami ng day old. Ganyan. May order din kasi day old. Day old, meron din. Madami. So, sa isang, sir, stag, sir, ilan ang pullet, sir, na gina-pair? Pwede i-pair? Anim. Yung pinapadala namin. Kasi pag abot na din ko sa tamang edad, magulang na din, mga 3-year-old na, binibenta din namin yung material din namin para panlaban. Panlaban na. Kasi pag marami masyado inahin, nabubugbog yung broodcock.
Tingnan niyo yung facility ni Sir, para may idea kayo. Pwede lang pala ganito ka-slim. Sir, dili na siya magsalibo, mag-ulan, sir. Okay lang ang salibuhan. Kasi kakuan na ano nito. Tungod sa net. Mabungtag lang. Bungkag ba abot sa ubos. Tapos ito sir, mga broodcock. Okay lang, maulanan sir. Wala din maulanan. Sanay na natin. Pero yung net niya, makapal man ito, parang 90%. Pwede net lang. 300 na pulet. Dami. Ang 300 na pulet, more than 150 eggs a day sa inyo. More than 150 eggs a day. Yung nagko-collect na. Pero ang iba nito, mga ano na, mga hen na. Mga budhan na. Nasa ano lang yung pulot nito. Nasa 30% lang. 30% pulet. Yung iba, yung mga inuhulog talaga na ano, na piling-pili na. Yung parang pinupuntinyo na gamit. Ang ganda ng setup sir ba? Na straight ang pulet, tapos nandito na ang cage ng mga... Yung tao ko, kakalikod na lang siya, yun na yung broodcock. Ito lang, buksan lang. Ano na yan, parang masanay na kasi sila. Alam na nila kung pakakastahin sila o hindi. Makita nila yung tao kung naghahawak ko ng inahin, automatic yan, makaabang na yan dyan. Kasi kakasta na. Automatic Kasi na. parang nasanay na din sila eh. Kasi yung minok, matitrain din. Dito lang, ikot lang yung tao para sa collection ng itlog. Hindi rin nakakapagod sa kanila. Oo nga sir no, nandito na lahat, may tubig na. So kaya lang to dalahin ng isang tao lang. Ito isang tao lang in charge dito sir sa breeding? Dalawa sila ngayon, nilagyan ko ng assistant kasi maawa din ako kung isa lang. Pero usually, yung isang tao ko dito, kaya lang niya. Kasi and then, siyempre may trabaho pa man siya sa incubator, kaya nilagyan ko siya ng assistant. Kasi ano na, very accessible. Andyan yung mga inahin, andyan na yung mga lalaki, accessible. Pero last year, siya lang mag-isa dito. Kasi sa incubator, nilagyan ko lang ng assistant, naawa ako. Pero kaya lang niya daw. Kasi hindi kasi ito matrabaho kasi hindi mo na kailangan magpunta ng malayo. Oo, nilalabas. Lang. Opo. And then pagpakain, hiliran lang, dito na lang, hilirin, mainit. Oo, nag-flock meeting din kayo sir? Dati nag-flock meeting ako, pero ngayon nag-ano na ako nito. Battery na lahat. Nag-battery cage na. Kasi ang flock meeting, hindi kasi sa production minsan kapag maulan. Hindi problema kasi sa flock meeting. Ito, pag kahit tag-ulan, maayos yung production ng itlog. Pero by next year din, may balak ako mag-flock meeting din, pero yung sa mga pullets kasi tulad ng sa amin na commercial yung farm, kailangan maganda yung inahin tignan. Siyempre yung pullets, benta man din namin kung may magkagusto. Gagawin ko flock meeting para nasa damuhan lang sila para maganda talaga tignan. Kasi pag nasa battery cage kasi, pangit kasi tignan ng mga inahin. Kasi yan sila maglagay yan sa lupa, pangit yan tignan magtindig kasi may slope kasi ang lalagyan nila parang nangyayos sa kanila. Nasanay sila na naka-slope. Ang gagamitin ko na lang dito by next year siguro kung natapos yung arrange ng pang-flock meeting ko na to, yung mga magugulang na lang na inahin. Iwan dito sir. Kasi ang magugulang na inahin, hindi pwedeng mahirap i-flock meeting kasi nagpapaluan. Opo. May flock meeting din kasi may dominante. Minsan, may hindi makakain ng maayos. Meron din sobrang dami ang nakain kasi matapang. Ito, pag individual kasi, nakokontrol yung katawan. Oo. Equal ang portion. Flat sheet. Iwas para hindi magtukaan. Oo, nice sir, no? Kasi pag nagtukaan, masugat man yung bibig. Pag masugat yung bibig, hindi na ganong ganado magkain. Kaya hinto yung Kaya may flat sheet dito sa mga partition. Parang partition nila. Para hindi sila magkatukaan. Kasi masusugat man yung bibig nila.
Kani sir, ito sir, anong bloodline ito sir? Gray lang din, yung regular gray namin na line. Ano din, parang ang history din ito, kaibigan ko, parang kay Sir Bebot, uy din nagaling na line. Yung mga below sa gray at ano, na line. Okay, WPC1. Okay. Hindi ato mga viewers. Tignan nyo ang setup. Konti lang yung space ba? Gamay ra, daghan Oo. daghan masulod. Konti lang space. 300 na inahin. Tapos nandiyan na sa harap ang mga ano, mga lalaki. Ganda ng setup. Yung sa kanan, 212. Itong ano nila, shaded net, pang manok talaga. Rain or shine. Gano'n, puno-puno, diba? Usa di siya, sir, ang mga naka-cord ngayon, sir, WPC WPC 3. 3. Nandito ang WPC 3. Para sa anniversary. Ito naman ang range area nila, sir. More than 1 hectare din ito and walking distance lang away from their main game farm or from their game farm number 1. Para mga tag 5 months old. Sa range. Hindi naman nagari. Manang na mga murag partition. Dito sa kabat, santod magkadako ng lugar, sibog-sibog yan. Dito man ang mga range dito sa early bird. Dito, gibakantihan na karon. So, para marag makapakulay. Ang dito. Lagto na ang naka-range. For harvest na ni sila, sir. Kung may nakuha, sobrang mga siguro pa nga. Mga 5 months yan. Ito na na, nagdilili ito mga daog-daog pa. Ito mga dito ba, nakuha na. Yeah, paano na ito? Mag 16 years na eh. Nga range area, sir? Nakarin. Dili pa sa unara kung farm magsugod yung gamay. Ang kadako. Ako cord diri sa una. Akong range sa una sa Daplin lang. Dito wala na cord diri. Tingnan mo lang sa mukha ni dito yung takok. Para na galaon ako sa pikas. Galo na dito sa main. Dili ito pang isa ka farm na to ano to karon. Diri lagi himo na ruida na ko sa una himo para butangan og kanang mga day old to 10 days old ano ba na pwede pabuhat na ko. Ito naman ang third game farm ni sir. Tapos almost same setup ito sa farm number 1 nila. Tapos meron ito ditong more than 1,000 na manok. I hope ay maraming na-inspire dito sa ating farm tour at marami tayong na-learn na mga lessons at mga tips mula kay Sir Lyndon. During the farm tour ay maraming gi-share si Sir sa atin ng mga ideas at marami din tayong napulot na aral during the interview. Kung meron po kayong mga katanungan or gusto nyo pong mag-avail sa mga linyada ni Sir, ay pakidiretso na lang po ng kontak kay Sir. Nandito po sa screen ang kanyang Facebook account and ang kanyang cellphone number. One thing that I learned from this farm tour is that it's okay to start small, tapos palakihin lang natin with sipag, tiyaga, determinasyon, and prayers. And again, thank you so much po Mr. Lyndon Tabuada of LT Game Farm of Digo City for allowing us na ma-tour ang inyong napakagandang game farm at mapaunlakan po kami ng interview. Hanggang dito na lang po ang ating video. Laging tandaan na kapag may itinanim, may aanihin, and matuto tayong mag-breeding kasi pag may maraming itlog, maraming manok, mas maraming pagkakakitaan. Please heart and share if nagustuhan nyo and follow for more. Paki-comment na rin po kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakakaabot itong ating video. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!